Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Patuloy po natin pag-uusapan ng patungkol po sa mga isyong panlipunan. So ngayon ay may post po itong ang balita ngayon patungkol po sa uh, COMELEC at kay Senator Rodante Marcoleta na ang sabi po dito mga kababayan ay posible daw kasuhan ng COMELEC itong si Senator Rodante Marcoleta. Bakit ho kaya mga kababayan? So ito po, babasahin ko po sa inyo. Ito pong post ng ang balita ngayon. Ito po yung sinasabi dito. COMELEC, posibleng kasuhan umano si Senator Rodante Marcoleta. Nagbabala si COMELEC Chairman George Garcia na posibleng maharap si Senator Rodante Marcoleta sa election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents kung mapatunayang peke at hindi tapat ang kanyang statement of contributions and expenditures or SOSE. Ayon kay Garcia, hindi maaaring magsumite ng SOSE na mali, kulang o may tinatago, lalo na kung hindi tugma ang gastos sa opisyal na deklarasyon. Ito pa, ang babala ay kasunod ng sunod-sunod na ulat ng Billionaire News Channel kung saan lumabas na mas malaki umano ang nagastos ni Senator Marcoleta sa kampanya kumpara sa kanyang sariling deklarasyon ng assets at net worth. So, nangangahulugan mga kabayan, ayon po dito sa balita, para bagang nagsisinungaling ko, no? Itong si Senator Marcoleta dito sa kanyang SOSE, mga kabayan. O, ito pa mga kabayan, tuloy po natin. Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, nagpaliwanag si Senator Marcoleta ipinunto na sinasadya niyang hindi ideklara ang mga tumulong sa kanyang kampanya dahil ito raw ang tanging pakiusap ng kanyang donors. Giit ng senador, wala siyang nilabag sa batas at iginiit na kaya niya dineklarang walang contribution ay dahil ayaw isa publiko ng kanyang mga kaibigan ang kanilang pagkakakilanlan. O yun naman pala mga kabayan ha. Ibig sabihin yung mga donors naman pala yung nakiusap na wag nang isa publiko yung kanilang mga pagkakakilanlan mga kabayan. Ayon kay Marcoleta, marami siyang malalapit na kaibigan na nagbigay ng tulong noong tumatakbo pa lang siya. Siyempre, alam naman natin yan mga bayan na talagang itong si Atty. Rodante Marcoleta, senator, talagang maraming mga kaibigan din yan. Yung iba ay mayayaman, mga may kaya. So, maraming tumulong sa kanya sa panahon ng kanyang kampanya sa pagtakbo niya sa noong midterm election. Mga bayan, base po sa kanya, marami siyang kaibigan na tumulong at hindi na po ipinasa publiko pa ng kanyang mga kaibigan ang kanilang pagkakakilanlan. Sabi niya, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan, di ba? Sabi ko sa inyo, tama ako Ang sabi nila, kung kami po ay naniniwala na karapat-dapat kang makarating sa Senado, isa lang ang pakiusap, huwag mong i-disclose ang identity namin. So, talagang nakiusap po mga kabayan, itong mga kaibigan ni Atty. Marcoleta na itago na lamang o hindi na isa publiko pa yung kanilang identity o pagkakakilanlan. So, wala naman pong masama doon mga kabayan. Siguro ay binibigyan na lang ng malisyoso ng iba para lang makapanira dito kay Senator Marcoleta. Dagdag pa niya, kung ideklara niya na may donasyon siya, mapipilitan siyang ilagay sa SOSE ang kanilang mga pangalan. Dahil hindi ko pwedeng isulat ang kanilang identity, kaya sinabi kong zero contribution. Ipinunto rin niya na kung magdideclare siya ng gastos na mas mababa kaysa ibinigay na pondo,
baka isipin ng kanyang mga donors na may tinatago siyang pera. Yun naman pala mga bayan, yun po yung naging dahilan ni Attorney Marcoleta. Ayaw niyang mapag-isipan siya ng kanyang mga kaibigan na baka tinago o binulsa yung pera o yung tulong na ibinigay ng kanyang mga kaibigan. Tama naman si Marcoleta. Ayoko naman, yun kasi pinagtiwala sa akin, kailangan gastusin ko yon. Correct. Pinanindigan ni Marcoleta na wala raw batas na nag-uutos na pilitin siyang pangalanan ang donors. Diba? Wala naman talagang ganong batas. Sila lang yung gumagawa ng mga ganong istorya para lang makapanira, para sirain yung pangalan ni Attorney Senador Rodante Marcoleta. Meron bang batas na pipilitin ko silang i-disclose? Pinapanatili nga nilang ayaw mabunyag ang identity. So yun po Ngayon ay basahin po natin yung mga komento dito po sa post na ito mga idol at mga kababayan. Ito po. Ito po yung sabi dito ni Mare Medilo. Kumikilos na ang mga alipores ni Tambaloslos at Junior. Kaya yung mga yung mga parang nag-iimbestiga, di ba? Isa itong si Senator Dante Marcoleta sa mga nag-iimbestiga at mayroon pa nga siyang surprise witness doon sa Blue Ribbon Committee, itong si Gutesa, na ang tinuro po nitong si Gutesa, mga bayan, ay ito pong si Romualdez. Kaya sabi nitong Marmidilo na nag-comment dito, kumikilos na ang mga alipores ni Tambaloslos at Junior. So, ibig sabihin niya, talagang yung pinupunto nitong Tambaloslos at Junior na sinabi niya, ay itong si Rodante Marcoleta na siyang naglabas, na siyang nagdala kay Gutesa na nagturo dito kay Tambaloslos na ito, mga bayan. George Garcia, gawin mo para magkaalaman, pero tiyakin mo lang na lahat ng opisyal, politiko ay silipin mo ang lahat ng sose. So humahamon itong si Sir Aljon Monteza. Ito pa, Agarwood King, wag mo na iligaw ang issue ng flood control. So panliligaw lang pala ito sabi ditong nag-comment. Ayan na, ginigipit na ang mga kumokontra sa kanilang mga maling gawain. Diba? Itong si Senator Rodante Marcoleta talagang maganda yung kanyang pag-iimbestiga. Talagang tinutumbok niya yung mga malalaking isda. Hindi natin alam na baka itong issue na ito, bagong issue na ito kay Marcoleta, ito yung ginagamit para mailigaw, para po siraan si Senator Rodante Marcoleta at hindi pagkatiwalaan sa pag-iimbestiga doon po sa anomalya ng flood control. Kaya kung ano-ano pong paninira yung kanilang ginagawa, mga kabayan, dito po kay Senator Rodante Marcoleta. So abangan po natin sa mga susunod na araw kung ano po yung mangyayari patungkol po dito sa bagong issue na ipinupukol kay Senator Rodante Marcoleta. So, yun muna yung ating balita ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood, mga idol at mga bayan.